na si Carlos sa huling 3 linggo. Anak niya po ako! Tatay ko po siya! Tatay mo si Doc Carlos? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Umamin na si Zoe na tatay niya si Doc Carlos kay Annalyn at sa mga pulis. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa huling 3 linggo, mabubuking na ang mga dapat mabuking. Nagpatawag ng mga pulis si Annalyn para matugis si Doc Carlos dahil malakas ang kutob ni Annalyn na nasa paligid lang si Doc Carlos at hindi pa ito nakakalayo. Hindi naman mapakali itong si Zoe. Iniisip ni Zoe ang buhay ng totoong ama niya na si Doc Carlos. Panigurado na hindi sasantuhin ng mga pulis si Doc Carlos kung sakasakaling manlaban si Doc Carlos. Pinilit ni Zoe na libangin si Annalyn at sabihin na wala na si Doc Carlos dahil nakalayo na ito. Pero sinabi ni Annalyn na nararamdaman niya na nasa paligid pa si Doc Carlos at kailangang masiguro ni Annalyn na maging ligtas silang lahat. Kinakabahan na si Zoe. Hindi na alam ni Zoe ang gagawin niya. May nagtip sa mga pulis na inagaw ng isang lalaki ang costume ng mascot niya at tinuro kung saan nagpunta ang umagaw ng mascot. Nakita ng mga pulis ang isang party. May 3 mascot na sumasayaw sa harap ng maraming tao sa taas ng stage. Kaya hinala ng mga pulis ay isa si Doc Carlos sa mga nakasuot ng mascot. Kaya nilapitan agad ito ng mga kapulisan. Pinaghubad ng costume ng mga pulis lahat ng nakamaskot. 2 ang sumunod sa mga pulis. Samantalang ang isa ay hindi gumagalaw at nag-aalangan na hubarin ang suot na costume. Nag-aantay naman sa gilid si Annalyn kung si Doc Carlos ba talaga ang nakatago sa mascot. Sa kabilang side naman ay kabadong-kabado itong si Zoe dahil alam ni Zoe na si Doc Carlos ang nakatago sa mascot. Hindi na alam ni Zoe kung ano ang gagawin niya. Kung tutulungan niya ba si Doc Carlos na kausapin ang mga pulis at pasukuin na siya o hayaan na si Doc Carlos. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ngayon ni Zoe. Natatakot si Zoe na baka tuluyan ng mga pulis si Doc Carlos kung sakali ngang manlaban si Doc Carlos sa mga kapulisan. Unti-unting nilapitan ng mga pulis ang mascot dahil hindi talaga ito sumusunod sa utos ng mga pulis. Nang malapitan ng mga pulis ang mascot, ay puwersahan nilang inalis ang costume nito. Dito bumungad ang muka ni Doc Carlos at agad na naalarma ang mga kapulisan. Bistado na si Doc Carlos sa pagtatago nito. Nagimbal din si Annalyn sa nakita niya. Mabuti na lang at nilapitan ito ng mga pulis, kaya naman natitimbog na si Doc Carlos. Naiiyak naman si Zoe para kay Doc Carlos. Maya-maya ay habang dadakipin na ng mga pulis itong si Doc Carlos, ay bigla na lang itong nanlaban sa mga kapulisan. Kaya walang nagawa ang mga pulis, kundi barilin si Doc Carlos. Nanlaki ang mga mata ni Annalyn sa putok ng baril at sa pagbaril kay Doc Carlos. Hindi nakapagpigil si Zoe at nilapitan na niya ang mga kapulisan. Iyak ng iyak si Zoe, bagay na pinagtaka nitong si Annalyn. Kung bakit bigla na lang nagpunta si Zoe sa mga pulis para pigilan ang pagpatay kay Doc Carlos. Nagsalita ang mga pulis na umalis na si Zoe at huwag didikit kay Doc Carlos dahil baka madamay siya at saktan siya ni Doc Carlos. Pero gumit na si Zoe at nagtaas ng kamay.
Nagmamakaawa si Zoe sa mga pulis, bagay na lalong pinagtaka nitong si Annalyn. Sinubukang tawagin ni Annalyn si Zoe, pero patuloy pa rin ang pagprotekta nito kay Doc Carlos. Napilitan nga si Zoe na umamin sa mga pulis at pumanik ng stage. Nagsabi si Zoe ng sandali, "Anak niya po ako. Tatay ko po siya. Huwag niyo po siyang sasaktan. Please, nagmamakaawa po ako." Mas lalong nagimbal si Annalyn sa lahat ng narinig niya mula kay Zoe. Kaya naman ang mga pulis ay hindi na nagawang tuluyan pa si Doc Carlos at dinala na lang ito sa malapit na ospital sa kabinantayan ng mga pulis. At dahil sa narinig ni Annalyn, nilapitan ni Zoe si Annalyn para magpaliwanag. Sinabi ni Annalyn kay Zoe at tinanong nito, "Tatay mo si Doc Carlos, Zoe? So matagal nyo na pala talaga kaming niloloko, Zoe. Paano mo nagawa sa amin yon? Pinagkatiwalaan ka namin, Zoe." Iyak ng iyak si Zoe. Bistado na nga si Zoe at nanggaling mismo sa bibig niya na tatay niya si Doc Carlos. Kaya hindi makapaniwala si Annalyn. Pilit nagmamakaawa si Zoe kay Annalyn. Nagsabi si Zoe kay Annalyn na huwag sabihin kahit kanino ang nalaman niya. Nagpaliwanag si Zoe na kaya hindi siya nagsabi sa kanila ang totoo dahil natatakot siya na baka itakwil siya ng pamilya niya, lalo pa at malaman na hindi siya tunay na tanyag. Halos ayaw magpahawak ni Annalyn kay Zoe. Hindi alam ni Annalyn kung ano ang mararamdaman niya. Ngayong alam na niya ang pinakatago-tagong sikreto nitong si Zoe. Napuno ng galit ang puso ni Annalyn. Sa tagal nilang magkasama ay ngayon lang lumabas ang totoo. At kung hindi pa nabaril si Doc Carlos ay hindi aamin si Zoe. Manang-mana talaga sa nanay niyang si Moira kung magsinungaling. Kaya hindi mapagkakaila na mag-ina talaga silang dalawa. Dumating na sina RJ at si Lynette. Nakita nila na iyak ng iyak si Zoe. Kaya dali-daling lumapit si RJ kay Zoe para itanong kung ano ang nangyari. At bakit umiiyak si Zoe? Iyak lang ang nasagot ni Zoe dito kay RJ. Kaya nagtanong si RJ kay Annalyn. Tumingin si Annalyn kay Zoe at nanlilisik ang mga mata nito sa galit kay Zoe. Masama rin ang loob ni Annalyn kay Zoe. Napag-isip ni Annalyn na tama nga ang tita Giselle niya. Tama na hindi dapat pagkatiwalaan si Zoe. Dahil hindi pa nila alam kung ano pa ang mga sikreto ni Zoe na tinatago. Dahil dati pa lang ay lagi na silang pinagsisinungalingan ni Zoe. Kaya nagsisisi si Annalyn kung bakit hindi siya nakinig kay tita Giselle niya. Hindi alam ni Annalyn kung ano ang isasagot kay RJ. Kaya sinabi na lang ni Annalyn na itanong na lang kay Zoe kung ano talaga ang totoong nangyari. Sasabihin kaya ni Annalyn ang nalaman niya? Mamamaalam na kaya si Doc Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!